bago po tayo, marunong talaga si Lord. Kanina ang init dyan eh. Hindi po. Pero ngayon, hindi na kayo mainitan. Purihin ang Panginoon. Sige. At ang ating topic ay talking about Jesus is the reason for this wonderful season. Bakit hindi ko ginagamit yung word na Christmas? Because there's no 25 is just na hindi yun ng taon kung kailan pinanganak ang Panginoon. Kaya nga, bakit hindi ko din ginagamit ang Christmas? Kasi masyadong mundo nakatuon sa baby Jesus. Jesus ay hindi na natiling baby. Okay? Ang pinagpakosan ng mga tao is yung panganakan ni Jesus. Pero ang sabi ni Jesus, siya'y muling babalik. Kaya ang pinagpakosan natin yung pagbabalik niya. Now, why we are celebrating Thanksgiving, or ang tawag ng iba ay Christmas, Thanksgiving. Walang masama po doon sa pangalan ng Christmas, but ang problem po kasi doon, explain ko po sa inyo, there's no word Christmas in the Bible. Pangalawa, hindi po 25 yung pinanganak si Jesus. Hindi December 25. So, mahabang tunturin po ito. So, bakit po tayo nagkakaroon ng Thanksgiving party? Because we acknowledge na meron talagang ipinanganak na Jesus. Amen po ba? Hindi man po siya December 25. That's why sa atin, bilang mga believers, bago ako magpatuloy sa aking pagtuturo, maya-maya, makinig kayo maigi, ang Pasko sa atin araw-araw. Ang nakakalungkot lang po ay tayo ay na-invade ng pundong ito. Sa Bible po, maging ang mga sinaunang apostol, they don't celebrate Christmas. Kailan na nag-start ang Christmas? 300 years ago. So, ibig sabihin, ang mga naunang mga apostol, they don't celebrate it because walang Christmas sa Bible and pakikiraan, there's no Santa Claus in the Bible. Okay, so yan yung mga di natin nakikita na itinuro sa atin na sadyang medyo malayo sa Bible. So, kung tayo in-acknowledge natin ang year-end Thanksgiving because for God is good, sa loob ng isang taon, iningatan niya tayo, pinagpala niya tayo. Kagabi, bago ako matulog, nagpapasalamat ako kay Lord sa kanyang kabutihan. Sabi ko sa Panginoon, Ama, salamat sa buong isang taon. Sa pagpapala, tinakain mo kami, dinamitan mo kami, binisan mo kami, iningatan mo ang TGC family. Salamat po, Panginoon, sa buong isang taon. Amen po ba? Salamat at maraming salamat po, Panginoon, sa itong taon na papasok. Amen? So, I want to encourage you that the real Christmas, sabi nga ng isang pastor na napakinggan ko, real Christmas is hindi nakatuon sa gift. This is the problem ng mundo. Ang Christmas sa kanila ay bigayan ng regalo. Big mistake. Sa atin po, ang Christmas is Christ-centered. Si Kristo dapat ang naluluwalhati. Meron ka mang matanggap na regalo o wala, okay lang. Pero kami mag-asawa, meron kami bibigay sa inyo, ham at saka spaghetti mamaya. Amen po ba? Sa per family, pwede po lahat mabibigyan at per family, pinaglaanan po natin. Pinaglaanan po yan ng Lord. Amen po ba? Daluyan po kami ng pagpapala. Amen po ba? Glory be to God. Pero ganoon pa magparating kayo, siguro may nagbabati sa akin Merry Christmas, hindi ako nag-feedback ng Merry Christmas. Alam mo kung bakit? Kasi wala kasi sa Bible. Even kasi Pastor Angel, ang chairman ng UPC, hindi na ginagamit yung word na gano'n. Kasi Thanksgiving is the accurate na pagpapasalamat sa na merong ibinigay si ng Panginoon, walang iba kundi si Jesus. Amen? Tayo minsan pa tumayo at mag-pray. Father God, tayo tumayo. Let's pray. Father God, thank you for the now word. Thank you for the fresh proceeding word. Salamat po, Panginoon. You are the real Christmas. Amen. Jesus is the real Christmas. Nothing else, nothing more. Because we do believe that Christmas means Christ. And Christ means anointed. Mass means gathering or service. Lord, nag-gather kami patungkol sa iyo. Lord, you are the one, Panginoon, we shall be exalted. You are the one, Panginoon, shall be lifted up. Lord, for this, we do believe that Jesus is the reason for this wonderful, powerful season of God or glorious season, O Lord. Salamat, Panginoon, na kami pinagsama-sama mo. Lord, ikaw patuloy na manguna sa bawat buhay ng bawat isa. In Jesus' almighty name. Amen. You may be seated. Upo po kayo. Ako'y magbibigay ng tip. Baka isama ko ito mamaya sa mga parapol and question and answer. Mag-take note kayo kasi mamaya, especially ng mga ushering, mag-take note, para mamaya, baka may tanong nila ito sa inyo at may pa-prize po tayo. Amen po ba? Ayaw niyo ba? Sino gusto ng prize? Okay, sige, mag-take note kayo, ha? Kaya ang lamang ang may dalang ballpen o ang lamang ang nag-take note. Amen. Ang
ating topic ay, tandaan nyo, yung bawat kong sinasabi, sulat nyo para hindi kayo mahuli. Anong topic natin? Jesus is the reason for this wonderful and powerful season. This is a powerful season. Why? Why powerful season? Because this month is so powerful sapagkat ang puso ng mga tao malalambot, ang puso ng mga tao madaling magpatawad, ang puso ng mga tao madaling umunawa. Tama? Kaya lang there's something wrong. Pagkatapos ng December, wala na, hindi na, tabla-tabla na tayo. Galit ka sa akin, galit ako sa there's something wrong. Kaya sa atin, bilang isang mga manampalataya, ang Pasko po araw-araw. Amen po ba? Araw-araw po dapat ang Pasko sa atin. Amen? So, ano ang sinasabi ko sa inyo? There's two type of Christmas. Ang isang Christmas, Christmas ng mundo. Kung saan, tingnan niyo po, yung mga commercial ngayon ng mundo, yung mga babae naka-Santa Claus pa sila, nakahubo. Tama? Ginagawa nila ng commercialism. Pero the real Christmas, walang iba kundi si Christ. Amen? Okay, nako. Hindi tumbok 3.16 sa isa. Anong sinusulat yung tatlo? Hindi tumbok 100 yan ah. Nakalay po tayo. Hindi mo nagsusulat po sila ng nagsusulat sila ng baka gusto nyo manalo sa sa raffle. Purihin ng Panginoon. Okay. First of all, sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ginagawa niya sa church. Even sa bawat buhay ng bawat isa. Kaya bago mag-end ang year na ito, I want to encourage everyone na ligumin yung pamilya nyo at magkaroon kayo ng self-evaluation o self-reflection sa buong pamilya ninyo, and give thanks and give glory to God. At ang una kong itatouch yung salitang thank you. Sabi mo thank you. Thank you, Jesus. Alam niyo ba yung salitang thank you kagabi ay pinag-aralan ko? Wala ito sa pinagawa ko, ginamay ka ng PowerPoint, kaya hindi lang kasi daw magamit, pero kaya nga pinapasulat ko sa iyo. Thank you means, ang salitang thank you is the best prayer that anyone can say. So sa panalangin pala, ang salitang pasasalamat, itong pinaka-the best na salita sa daigdig ng panalangin. Ang salitang thank you. Amen po ba? Because hindi ka pwedeng mag-pray na hindi nagpapasalamat eh. Amen. That's why thank you is the best prayer that anyone can say. Yan po pinaka-the best. That's why even ang praise and worship, pumapaloob pala siya sa word sa isang salitang thank you. You cannot praise God and worship God without saying thank you. Abba, thank you. Amen po ba? Abba means source. Amen? Thank you. The word thank you is a sign of being a grateful person. Pag ikaw ay mapagpasalamat, ikaw po pala, ito po ay sign na ikaw ay grateful. Ano mang grateful sa Tagalog? Pakitulong nga ako yung mga galing sa Tagalog. Ha? Mapagpasalamat pa rin ang grateful? Tama ba? Tama ba? Oo, pareho lang. Grateful and thankful. Isa pang sign ng thankful heart or thank you is giving, pakinggan niyo kung may where every time you say thank you, is you're giving the credit to God. And all the glory belongs to God. That's the word thank you. That's why ang kabaliktaran ng thankfulness is ano kabaliktaran ng thankfulness? Ungrateful. Tama? Tama po ba? Kaya nga, tandaan nyo lagi, pag ikaw ay hindi marunong magpasalamat, mahirap ang blessing sa iyo. Maganit. Balikan natin, dadalhin natin kasi nagsusulat kayo nga. Thank you is the best prayer that anyone can say. Thank you is the sign of a grateful person or a believer. Number 2. Thank you is giving all the credit to God. All the glory belongs to God. Amen po ba? Ang thank you is the key of revival and miracle. Hindi kayo nag-agree. When Jesus ay nagpakain, may umaten na 5,000 at hindi pa kasamang bata. At ang meron lamang sila doon, yung batang lalaki may dalang binalo. At ang isang nakita ko doon, kaya nga kagabi God impressed me na ituro sa inyo ito bago ko balikan yung tinaas ni Jesus yung tinapay at saka isda. At ang sabi ng Panginoon, Brother Neil, sabi niya,
Father, thank you that you always heard me. So, ibig sabihin, pag ikaw ay mapagpasalamat, makinig, revival, signs and wonders, and miracles, pwedeng mangyari. Amen po ba? Amen. In a simple word, thank you. Because Jesus gave a beautiful instruction. Sabi niya, Father, thank you. Amen. Kaya sa pagising natin sa umaga, always be thankful and grateful, Lord. Abba, Father, thank you. Dahil ako'y malakas, buhay, ako ngayon ay pinagaling mo na just speak positive. Amen po ba? Ano ba ang word na thank you na mapupulot nating aral? The word thank you, move God. Itong pong nakita ko, every time na ikaw ay nagpapasalamat kay Lord, the Lord move. Amen? Thank you means God is moving papunta sa iyo. Mag-move talaga siya papunta sa iyo. Amen po ba? Ano ba? The word thank you means you honor God. So pag ikaw ay magpapasalamat, you honor God. Amen? Palapakan po muna natin ang Lord. Thank you is a laws and principle of God. Thank you is a laws and principle of God. Kaya kagabi, pag-uwi namin galing kina JB, niripasok ko ulit ng aking ituturo. Ano oras na ako nakatulog yata? 1:30 na. Ito dinagdag sa akin ni Lord, katakot-takot eh. And then, I pray, and the Lord lead me, I cry, I pray. Basta, ang word na lumalabas sa akin kaninang madaling araw, Lord, thank you. Lord, hindi mo pa pinagpala dahil ako'y faithful sa iyo. Pinagpala mo ako dahil mabuti ka sa akin. Amen? Nakakaiyak po pagkatinig na ito. Alam mo kung bakit? Magkadri kayo, no? Na kahit kayo nakaupo, hindi kayo naging tapat halos sa loob ng isang taon. Pero ang Lord ay tapat. Minsan hindi natin deserve yung blessing. Nag-agree ba kayo? Minsan hindi natin deserve yung blessing. Minsan nga hindi natin deserve yung second chance. Kaya nga yung mga bagay na yun, makakaiyak kung papasalamat na kayo. Yun na lang nagpaptaan kami mag-asawa for God's glory. Lord, sabi ko, mamimigay kami. Tinalo ako naman sa pagbibigay. Pero kahapon may dumating sa amin na grocery at saka ang ibig ko sabihin, nagpaplano ka pa lamang, nagpapasalamat ka pa lamang kay Lord, may plano na sa'yo si Lord. Amen po ba? But always be thankful and grateful. Amen po ba? Kung titignan niyo po, kaya ko sinasabi ng papasalamat ko kay Lord, this year is a year of talagang embracing our God-given destiny. Bagamat may masakit man, nawalan tayo ng isang kapatid, pero sabi ko kakapon, nag-usap kami nila, is matutuwa talaga ang atin kasi iba na ang move ng church ngayon. Amen? Dati doon tayo sa, at tingnan nyo nga po, yung mga giveaways ngayon, yung mga parapol ngayon, nag-upgrade din. Amen? Isang sign, ano isang sign po dyan? Makinig kayo may nag-upgrade po ang ating buhay spiritual. Amen po ba? Sabi ko kay Micah, dati hindi tayo makapag-seminar pag may bayad na 150. Ngayon, kay 300, nasa bahay kami, kasama ko itong mga takasang to. Amen, may 3-5 pang seminar. Palakpakan po natin ang Panginoon. Because thank you is a laws and principle of God. Alam niyo, kahit sa devotion niyo, huwag niyo kalimutan lagi ilagay, Abba, thank you. Because you invite heaven. Sabi ko, invite heaven. You invite the source. Kaya anuman matatanggap niyo sa araw na ito, thank you. Saan ko ito narinig? Sa mentor ko, si Pastor Wilbert. Nung siya'y naputulan ng kamay, isang kamay na lang, sabi niya, doon sa nag-opera sa kanya, thank you. Nagpasalamat pa siya. Amen po ba? Tayo buo yung kamay natin. Amen po ba? Always be thankful and grateful. Pakilang thank you na ito. Thank you is a laws and principle of God. Thank you is a force, power, makinig, that push you. Kaya is force and power. At dagdag nito, thank you ay napapaloob sa salitang praise and worship. You cannot praise and you cannot worship God without saying thank you. Amen? Nakikinig po ba kayo maigit? Thank you is a sign of being led and filled with the Holy Spirit. Amen? The moment hindi ka na nagpapasalamat, kapatid, that's why saan ka nagpapasalamat? Sa prayer time mo.
The moment hindi ka na nagpapasalamat, there's something wrong in you. And always be thankful and grateful na nandito tayo ngayon. Amen. Ang motibo natin sa araw na ito is to glorify God, to magnify the Lord. Bagamat merong swimming mamaya, pwede kayo mag-swimming, magkakainan tayo mamaya, mag-games tayo mamaya. But we must acknowledge na lahat ng kaganapang ito point to Jesus. It's all about Him. Amen po ba? The glory belongs to Him. Amen po ba? We magnify His name, we glorify His name. Yung blessing ng Lord. Kanina bago kami pumunta rito, may nag-PM pa sa amin, Pastor, sige, sabi niyo, Pastor, parapol niyo po, Pastor, yung 300 pesos, send ko namin sa inyo. So, meron tayong parapol din 300 pesos pa. Amen po ba? So, purihin lang pa kayo, pagka-morning, pagka-kita ko, amen. Why? Makinig. Hindi ko po ito hinihingi, but the Lord bless us. Amen po ba? The Lord bless us. Kalapahan po natin ang Panginoon. Amen. Okay, ready lang po ba kayo? Let's open our Bible. Ano pa ba yun? Topics pa lang. Amen. Are you ready? In Luke chapter 1, 39 to 49, under the word, Jesus is the reason for this wonderful season, Thanksgiving, makinig, is a breathing place of miracle. Amen po ba? So, Thanksgiving is a breathing place of miracle. Every time na kayo nagpapasalamat, Ate Christina, pinagbubuntis mo ang mga himala na nakalaan talaga para sa iyo. Kaya kahit anumang mangyari, mga kapatid, kahit pangit man ang kahit pangit ang nangyayari, always be thankful and grateful. Amen? Kahit hindi umaayon sa iyo, always be thankful and grateful. Why? Why? Makinig. Kasi sa kabila ng ating mga nagawa, sa kabila ng ating mga ginawa, the Lord bless us. Kaya nakakahiya na hindi magpasalamat eh. Amen? And Luke 1, 39 to 49, under the word thank you, papakita ko sa inyo kung paano si Lord kinausap si Mary to go to Elizabeth. Elizabeth ay ang nanay ni John the Baptist. Okay, kung hindi nyo pa nabasa ang book, ang Luke, you can read it para makita nyo kung gaano ka-accurate ang Panginoon at kung paano ipinanganak ang Panginoon at ano ang propesya sa Kanya at kung paano dito makikita natin that the Lord is speak. Amen po ba? Hindi nagtagal, Luke 1:39. Hindi nagtagal, nag-ayos si Maria at dali-daling pumunta sa isang bayan sa kabundukan ng Judea. Pagdating niya sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Si Zacarias ang tatay ni John the Baptist na naging pipi. Okay? Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, tingnan niyo po ha, so buntis sa buntis. Okay? Pinsan niya ito, mas matanda lang si John the Baptist ng 6 na buwan. At tingnan niyo po, pagdating niya sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Si Maria, pinuntahan niya, si Elizabeth at Zacarias. At ang sabi, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, pakinggan niyo po, hindi pa pinapanak si Jesus. Si Jesus ay nasa sinapupunan pa lamang ni Maria. Tingnan niyo po nangyari, pakinggan niyo. Pagbati niya, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At ano nangyari? At napuspos siya ng banal na espiritu. Praise God. Amen po ba? Sino dito sa inyo na may pinagbubuntis? Amen? Hallelujah. O, may hindi talaga nabuntis doon. Si Maria. Amen. Pero dito po, makinig, ang Lord ay narito ngayon. And how I pray, ikaw ay nakaupo ngayon, mapuspos ka ng banal na espiritu. Tingnan niyo po, ano nangyari sa verse 42? Napasigaw siya sa tuwa. Sabi niya, higit kang pinagpala sa lahat ng babae at pinagpala rin ang magiging anak mo. Alam ni Elizabeth, sino nagsabi kay Elizabeth na ganito? Isang malaking karangalan na dalawin ako, pakinggan niyo po ha, isang malaking karangalan, verse 43, na dalawin ako ng aking Panginoon. So si Elizabeth, alam niya yung sa sinapupunan ni Maria ay Diyos. Wow, why? Bakit? Because, makinig, ang asawa niya dito ay prophet. Amen po ba? Si Zacarias. Ano pang sabi? Isang malaking karangalan na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon, 44. Nang marinig ko ang pagbati mo, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa sinapupunan ko. Gumalaw eh. Amen po ba? Baka kayo nagbubuntis ka ngayon. May pinagbubuntis ka. Amen. Ng mga matagal na, amen po ba? Kailangan mo, wala kayong magkailangan sa Jesus. Amen po ba? Mapalad ka kung pinupuri ang Panginoon. 47.
at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking ano daw? Na aking tagapagligtas. Panginoon na at tagapagligtas. Hindi pa pinapanganak si Jesus. Makinig, the Lord, may nakakalam pala, walang iba ko dito mag-asawa ito. Si Elizabeth at saka akala ko nang muna ako binabasa, ay ang nakakalam lamang si Jose at saka si Maria. Pero dito alam ni Elizabeth. Amen po ba? Ano bang sabi? At tagapagligtas. 48, sapagkat inalis niya ako sa kanyang abang lingkod, mula ngayon ay tuturing akong mapalad. Ano? Mapalad ng lahat ng henerasyon, dakila, dahil sa dakila mga bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang banal ang kanyang pangalan. After that verse, kayo na lang magbasa, doon yung makikita na even si Maria, pagbaba ng verse 49, 50, 51, 52, even si Maria, ang tawag niya, Diyos. Amen po ba? Pwede nyo mabasahin nyo. Pag meron kayo sariling Bible, ba't di na tayo pupunta doon? Amen po ba? Why? Let's read the supporting verse about Thanksgiving kasi ang ating Ang sabi ng Lord, magalak kayo lagi. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Magalak kayong palagi kayong manalangin. Amen. At inulit ng Lord. At, pakinggan nyo at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat tayo sa Diyos. Palakpakan natin ng Lord. Ano sabi niyo? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Anong reason ng Christmas natin? Walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? Thanksgiving celebration as we testify how God progressively moving in His church, sa buhay ng bawat isa, is amazing. When you read the book of Numbers chapter 14, the whole Numbers chapter 14, kung nakita mo kung saan sila nagreklamo, the Lord talked to me in the verse 28, Numbers chapter 14, verse 28. Ang sabi ng Lord ay, tingnan niyo po, now tell them, as surely as I alive, declares the Lord, I will do the very things I have heard say. Ang ibig sabihin ng Panginoon, habang ako'y nabubuhay, ang problem ay ang Panginoon hindi namamatay. Ang sabi ng Panginoon, habang ako'y nabubuhay, yung narinig ko sa kanila, dahil nagreklamo sila, ay gagawin ko. Na kung dadalhin mo ito sa positive way, yung narinig ko sa iyo, habang ako'y nabubuhay, ang problem niya hindi namamatay ang Diyos. Amen? Gagawin. Ibig sabihin, sabi ng Lord, speak positive. Kasi kung anong narinig ko sa iyo, mula sa araw na ito, ang sabi ng Lord, makinig, gagawin ko. Habang ako'y nabubuhay. Nabasa niyo ba sa Bible? Numbers chapter 14, verse 20. Basa nga again. Now tell them this, as surely as alive. Sabi doon, declares the Lord, I will do the very things I have served, says the Lord. Yung narinig ko sa inyo, kaninang umaga, yung narinig ko sa iyo, gagawin ko. Amen, habang ako'y nabubuhay. Now, ano ang gusto mong gawin? 14:28. Amen po ba? Tagalogin natin. Sa ASV version. Kaya't sabihin mo ito sa kanila, kay Kuya Luis, ako ang Panginoong buhay, ay sumusumpa, nagpipag-open ang tao, na gagawin ko sa iyo ang iyong hinihiling. Gandang verse di ba yan? Kalampakan natin ang Panginoon. Nung nagsalita ako doon, ginapa Bishop Jimmy. By the way, si Bishop Jimmy, si Tatay Bishop Jimmy, patay na. Hindi niya kinaya yung dialysis. Nasa Panginoon na siya. Amen po ba? Ito yung verse na nag-strike sa akin, yung Numbers 14:28. Alam mo, gusto nyo ng ang buhay natin ay malakas? Keep positive. Ang sabi niya sa Lord, habang ako'y buhay, yung narinig ko sa iyo, sabi, makinig, ay gagawin ko. Kaya nga sa umaga pala magpasalamat ka, Lord, salamat ako'y walang sakit, malakas ang aking lupang katawan, normal ang aking blood pressure. Sapagkat sabi sa Bible, kung ano ang iyong dinideklara, kung ano ang aking narinig sa iyo, gagawin ko sa iyo. Amen po ba? Nakakahamon, alam mo kung bakit yung nagsalita doon ng mga pastor? Mga senior citizen talaga kasi. Amen po ba? Kaya nga, it's about time sa paggising natin sa umaga, madaling araw ng oras, just keep positive. Amen po ba? Isa pang verse, mabuting balita. Sabihin ninyo sa kanila,
na ito ang pinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mabuting balita mo ito. Gagawin ito ng Lord. And this is my prayer that this year, arise and shine. Makinig, arise and shine, makinig, will never be the same again. Aangat ang ating buhay kasamang this is the year of career promotion. Amen. Business expansion. This is the year. Amen po ba? Advance kasi tayo mag-declare. Amen. And this is my prayer. Pakitaas ang lahat ng mga young people dito. Young people, pakitaas ang kamay. This is my prayer. Lahat ng young people, lahat kayo ay makapagtapos ng pag-aaral. Walang TGCU na hindi makapagtapos ng pag-aaral. And this is my prayer, lahat kayo magiging professional. Amen? Kaya. Sabi ng Lord, bilang pastor, sabi ng Lord, anak, sabihin mo, hindi kita mo. Kasi gusto kong makita kayo professional. Amen po ba? Amen? Huwag nyo na kami gayahin. Kasi yung panahon na yun, nasa Tangitan kami, nasa Madyong. Di ba? Pero lahat ng young people, mga generation ngayon, this is my prayer, lahat kayo ay makapagtapos sa pag-aaral. Okay po ba? Amen? You go. Sabi mo, ganda po, pastor. Amen? Always be thankful and grateful. Isa po yun sa ginagawa sa akin ng Panginoon lagi, this year lalo. Amen? Pati yung mga pormahan nyo, nag-upgrade. Yung iba dyan, nagkaroon ng kotse. Yung iba dyan ngayon, may mga bagong mga tablet na. Hindi yung tablet na ino-inom. Asa na ba si Alison? Ayun, si Alison, puting-puting ngayon. Ayun po. In Luke chapter 2, verse 8 to 14. Okay, lamins na ba ako? Taiman nyo ako bago mag-10. Ano mas na ba? 10 to? Okay ha? 11 ha? Ikat nyo na ako ha? Okay, para nakakaya sa mga gutom na tunay. Okay, Jesus is the reason for this wonderful season, or the glorious and the powerful. Amen po ba? In Luke chapter 2, verse 8 to 14. Luke 2, verse 8 to 14. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa. Nang gabi niyon ay tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalawalatian ng Panginoon. Ganon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng ano daw? Ng malaking ano daw? Kagalakan sa lahat ng tao. Pakinggan niyo maigi. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo siya ang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw kasama ang anghel na isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Tingnan niyo po, baby pa lang siya. But we see kung yung pagka-Diyos ng Panginoon. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri kanino? Sa Diyos, sa kaitaasan, sa lupa, sa kapayapaan, at sa mga taong kinalugdan niya. Now listen, kunin niyo ito, Revelation. Christmas means salvation. Nothing less, nothing more. Huwag natin masyado itong because Christmas means salvation. Amen? Merong ipinanganak na tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin ng Christmas. Hindi yung gift. Amen? Christmas means salvation. Kasi even yung mga anghel, ipinanganak yung tagapagligtas. Si Kristong tagapagligtas nakalagay. Tama po ba? Kaya lang yung mundo, ginamit upang sa business, ginamit sa commercial sa TV, at naging maswa pa. Kaya nga be careful tayo, kaya nga yung pag-declare natin Christmas, ilagay mo, Christmas, Jesus is the reason for this Christmas. Nothing less, nothing more. Amen po ba? Huwag natin ito kakalimutan sapagkat mapilit ka doon sa mga tao ang Christmas sa kanila, regalo lang. Amen? Amen po ba? Now, saan nag-start ang Christmas? Kung hindi ko matapos ito, pray sa next year na lang. Saan nag-start yung word na Christmas? Start in the book of Genesis. Noong nagkasala si Adam and Eve, sila'y nagkasala at ang Panginoon mismo ay nag-prophesy.
In Genesis chapter 3, verse 15, ang sabi ng Lord, tingnan niyo po ha, okay, kayo ang babae, pag-away, binhimot binhi niya lagi kong paglalabanin, ang binhi niyang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya, ikaw ang tutuklaw. So, in Genesis chapter 3, ang first na nakarinig ng message patungkol Christmas Eve, si Satan. That's why si Satan pilit niyang pinapapatay ang firstborn mula kay Moises hanggang sa panahon ni Jesus, pinapapatay ang mga batang sanggol. Sapagkat it was been prophesied na merong aapak sa kanyang ulo. At walang iba kundi itong tagapagligtas o yung word na ginagamit ng salibutan ng Christmas. That's why the first Christmas, word na Christmas, ulit ito ba? Gagamitin yung Christmas. Christmas means salvation. It's what been prophesied in Genesis chapter 3, verse 15. Maliwanag po ba? Anong kanina sinabi sa Luke chapter 2? Merong ipapanganak si Kristo na Panginoon at ating tagapagligtas. Amen? So, ang demonyo, walang iba kundi ang devil, si Satan, dahil narinig niya ito, is what been prophesied doon sa Genesis chapter 3. Pagkatapos na mahulog sa kasalanan sila Adam and Eve, and the Lord said, nag-prophesy. Makinig. So, ang Lord po ang nag-prophesy 1,000 years ago before Jesus ipanganak. Amen po ba? Maliwanag po ba? So, okay. Isa pang verse, pakita natin na klaro-klaro po. Isaiah 9 verse 6, tingnan niyo po. For to us the child is born. Sabi ni Prophet Isaiah. To us is given. And the government will be his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting, Prince of Peace. Amen. Amen po ba? Amen. Isa pa pong verse. Isaiah 7 verse 14. Ano sabi nito? Therefore the Lord Himself will give you a sign, the virgin. I will conceive and give birth to a son. I will call him Emmanuel. Emmanuel means God is with us. Kaya kung meron ako inihiling sa inyo, ang ilalagay nyo, makinig, maglagay man kayo ng Christmas light. Amen. Ilagay nyo yung pangalan ni Jesus or Emmanuel because Emmanuel means God is with us. Kung maglalagay po kayo sa bahay, ito po hinihiling ko sa inyo bilang inyong senior pastor. Makinig, eyes on me. Put a cross na lang. Cross. Because Christmas means a cross. Salvation. And then yung tatlong gifts na kung kaya ko pa kayo ituro ulit yung gold, frankincense, and myrrh. Ilagay nyo yung gifts. Amen. Representing the gold, the frankincense, and the myrrh. The three treasure or the gifts ng mga magoy. Amen po ba? Okay. Sa mga nandito, mga tao sa Bartolome, pakinggan ito. Maling interpretation ng mundo, tatlong hari doon nagsidala. Wala sa Bible yung tatlong hari. Okay? Tatlong magoy. Magoy means astrologer. Ang dumalaw po mga astrologer. At hindi lang po silang tatatlo. Kasi yung tatlong iyon, meron silang mayroon silang mga kasamang mga kasama nila na bawat tribes nila. Amen? Nalala po ba kayo? O, napalakpak po muna kay Lord. Kasi pag hindi natin ito naunawaan, kakanta rin tayo. May tatlong hari nagsidalaw. Mali. Okay? Di ba? At huwag nyo rin kakantayin ito. Galing sa akin, let's put in the record. Hindi huwag nyo. Santa Claus is coming to town. Mali din. Demonic na yun. Because hindi si Santa Claus ang babalik. Si Jesus. Pero ang mundo, makinig ko rin ito. Kunin ito. Galing sa akin na. Ang problem, pati manampalataya ngayon, nasusunod pa rin ang Santa Claus. Demonic po yun. Okay? Demonic. Because, makinig, ang real na babalik si Jesus. Amen. At pag binaliktad niyo yung pangalan na Santa, means Satan. Antay. Ginagaya niya si Jesus. Santa, wear a red, a white, and snow. At babasahin mo si Jesus, yung din ang kanyang itsura, yung Book of Revelation. Nakuha niyo po ba? Okay, kung sino mangingi ng copy niyan, nandito sa, pwede ko pasensya nyo kay Micah. Kasi lalag ko, di ko ito may matatapos lahat. Nakikinig po ba kayo maigi? So you must be careful. Hello? Tingnan nyo. Sino ngayon yung nalalaman yan? Pakita sa kamay ngayon yung nalalaman. Kaya nga, I encourage everyone na kung mayroong tradisyon, isa sa magandang tradisyon, kasi ako po, makinig, na magandang isang tradisyon, na nalikha ng mundo. Kasi wala sa Bible. Itong Christmas, maganda. Sana.
Kaya lang ang makinig, pagiging niya kumaigi. Naging hindi maganda, makinig, dahil nakapokus sa iba. Okay? Kung babasahin yung Colossians chapter 2 verse 8, sabi niya, Colossians chapter 2 verse 8, mag-jump nga ako muna. Ha? Okay, let's jump. Colossians 2 verse 8, pakita ko lang sa inyo bago ako bumalik. Andyan ba kayo? Okay, Colossians 2 verse 8, sino meron dyan? Pakinggan ito ha. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa tradisyon ng mga tao at hindi at mga alituntuning ng mundong ito. At anong sabi niya dito? Direct ko nga eh. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Kaya nga yung mga bagay na hindi ayon kay Kristo, hindi mo dapat pinagsa-celebrate. At dagdag na natin. Ano yung mga bagay na hindi ayon kay Kristo? Valentine's. Araw ng patay. Hindi, di ba? Nakuha po ba? That's why itong Christmas na ito lamang yung pinakamalapit. Maganda sana eh, kaya lang nadalahuyo sapagkat ang tao ay nakapokus sa ano, pero sa inyo nga, praise God. I do believe kayo ay pumunta rito para to glorify God. Amen po ba? Amen po, nothing less, nothing more. Kaya lang meron mga pilosopo. Eh kung di kayo naniniwala pa sa Christmas, naniniwala ko sa isang parte, sa isang mukha ng Christmas. Pero hindi sa buo. Amen? Hindi mo ako mapipilit pagsuotin ng Santa Claus. Hindi mo no. Amen? Nakikinig po ba kayo maigi? Hindi mo ako mapapagdinyan sapagkat ang sabi sa Bible, Colossians chapter 2, verse 8, hindi ko, tradisyon at walang kinalaman kay Kristo. Amen? Amen po ba? Oh, dagdag natin para bonus, para pag-umuwi sa Bartolome. Matagal pa piyesta sa inyo, di ba? Ang real Christ Center, hindi nagiging pag-piyesta. Alunok na naman. Okay? So, hindi tayo nagiging pag-piyesta. Amen? Okay, mahabang usapan na. Muli lang Panginoon. Pero, sa isang banda, makinig, kung makapagsalita man kayo ng Christmas, hindi naman kayo mapupuntang impyerno. Amen po ba? Wala masama naman doon. Ayaw ko naman mag-extreme. Amen. Pero ako bilang pastor, itinuturo ko sa inyo ano yung tamang pagtanggap sa salitang Christmas. Sino ang sentro? Amen? Kaya kung meron kayong nilagay ng mga Santa Claus na pajama doon, Santa Claus na ulo, kung saan maglalagay-lagay, please, huwag nyo nang gawin. Kasi ang real na, ang inyong Santa Claus talaga mga magulang nyo. Amen. Huwag na kayo magpapakahirap. Yung mga bata naghihintay, maglagay pa doon. Makinig, tinutulungan ko kayo. Ha? Nahiginig po ba kayo maigi? May mga lola kayo. Amen po ba? Nariyan po bang bawat isa? Palampakan po natin ang Lord. Kaya ako kanina, naging ako doon sa word na Emmanuel. Now, from Malacca, in the book of Micah, chapter 5, verse 2, pwede nyo basahin yun, ipinahanap siya sa Bethlehem at Prata, at mula sa Micah, ay, hindi ako nagkakamali, 1,000 years or 100 years pa ang gap noon bago yung the book of book of Matthew. At sa book of Matthew itong sinabi, tingnan niyo po, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat, tingnan mo po, katumbas niya, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. That's why the spirit of real Christmas means salvation. Kaya the best na pwedeng tanggapin ng bawat isa sa araw na ito, yung sure ka ikaw ay ligtas. Makikiraan ha, makikiraan. Sapagkat yung kakainin nyo ngayon, at yung tatanggapin yung mga ham ngayon, makinig, pag kinain nyo yung pupo yan, wala na yun. Tapos na yan. Pero the best na matatanggap mo sa araw na ito pag-uwi ko, ang iba ko si Jesus. Amen po ba? Okay, puri ng Panginoon. Isa pang verse. Matthew 2, verse 10 to 11. Matthew 2, verse 10 to 11. Okay, Matthew 2, 10 to 11. Dito ako pupokus, pero pa ako 30 minutes. Kaya. Let's go. Matthew 2, 10 to 11. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Ayon sa historian, sa isang books, di ko namin, meron daw nangyari na isang pangyayari sa daigdig, sa planet Earth, na meron isang star
na dumaan, sobrang liwanag talaga. At pinapaniwala nila ito yung time kung kailan pinanganak si Jesus sa daigdig. At ang sabi sa ganoon, nalaman kanilang kagalakan ng makitang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Anong ginawa ng tatlong bagoy na ito? Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. So even yung mga astrologer, by the way, astrologer means they don't believe in God. Isa lang naniniwala sa God. Mga scientists ito. Nag-study ito ng mga star. But I do believe nakabasa sila ng patungkol dito. At doon nila nakita na totoo pala ang ito. At anong dala nila? Pakita ko lang po. Hinandog din nila ang kanilang mga dala. Number 1, sabi mo ginto. Sabi mo, mukha kang ginto ngayon. Sabi mo, papasko naman. Pero hindi, lakas yun. Yeah. Unang dala, sabi mo, gold. Pangalawa, incenso. Incenso means frankincense. Amen? Pangatlo, myrrh means myrrh. But the big problem, ulitin ko again, kunin nyo, the big problem of this Christmas na sineselebrate ng mundo ay nanatiling baby si Jesus. My Lord, my God, ay hindi nanatiling baby. Okay? Siya minsan lang ipinanak na baby. Ang iba gumawa pa ng picture ng cute. May malaki, palaki, ng palaki, ng palaki, ng palaki. Amen? My Jesus, minsan na naging baby. Namatay siyang matanda. At nabuhay siyang muli. Amen? Palapang po natin ang Lord. Now, this morning, sa loob ng 30 minutes na ito, bago tayo magkainan, bago mag-11, tatakain kong ituro sa inyo yung the value of this gift. Yung tatlong gift na ito. Amen po ba? The value of gift, the value nung nagbigay at saka yung ibinigay. Ano pa? At saka yung significance of the gift. So, I tried. Matatapos ko ito. Kung hindi ko matapos, may next year pa naman. Amen. Amen po ba? Palakpak mo muna kay Lord. Number 1, gold. So, yung tatlong bagoy na ito, hindi po sila manampalataya. Hindi po sila kagaya ng mga Hudyo, Jew, o kaya ng mga Pariseo na alam ang kasulatan. Pero kahit ganoon, they bow down and worship the baby Jesus that time. Amen? Or the Lord that time. Anong ibig sabihin ng gold? Sulat. Tanungin nyo ito mamaya sa kanila. Mga ushering, ha? Pati kayo mamaya, tatanungin ko kayo. Baka nagsulat pa kayo. Okay, gold. Gold symbolize. Gold means symbolizing the royalty. Ibig sabihin yung kingship. Gold means ang pagiging king ni Jesus. Amen? Yan ang katumbas ng gold. Gold means ang pagiging king ng Panginoon. So baby pa lang si Jesus, inoperan siya ng gold. That's why tingin kay Pastor. Kaya ngayon nagsasabing mahirap ang Panginoon, nagkakamali ka dudong. Kasi baby pa lang ang inoper gold. Gold ang inoper eh. Ibig sabihin, ang daming pera ni Jesus. Kaya lang yung tinuruan tayo ng mundo. Lalo na yung mga kaparian at saka ng mahirap ng mga apostol, Pulobe, Balbasara. Makinig, si Jesus ay sa mayamang angkan. Pakinggan niyo ako maigi. Kunin niyo ito historical. Si Jesus ay sa mayamang angkan. Alam mo kung bakit naghanap pa nga sila ng hotel eh. Kaya lang walang vacant para sa kanila. Sa panahon na iyon, pag ikaw ay may kamelyo, may dating, may datong ka. Yung kamelyo noon, sa panahon natin ngayon, nakalimusin yun. Yung mga may kamelyo at may mga kabayo, may dating. Kasi yung mga tao before, puro lakad halos. So, nakita niyo yung view? Amen? So, si Jesus ay representing gold, representing the kingship. Ibig sabihin si Jesus, baby pa lamang. Katakot-takot ng regalo ng gold. Yung mabigyan ka ng gold na isang ganyang kalaki. Magkano isang gramo ngayon ng gold? 6,000 na. Kung tumimbak yun ng isang tonelada, naku, katakot-takot na bilyones yun. Isang gram ay 6,000, kuya, magkano ang ngayon? Pagpalagay mo na lang 1,000 tons na lang, times 6,000. 60 million. Biruin mo, grabe. Kaya hindi po siya, kaya dito sa umagang ito, inalis tayo sa religious mindset. Ang religious mindset kasi, si Jesus ay pinanganak sa sabsaban, mahirap si Jesus,
No, it's not true. Si Jesus ay humble. Bagamat siya ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ang tao ay madamot sa Kanya. Biruin mo, walang room para sa Kanya. Nakuha niyo po ba yun? Walang room. Pero makinig, kaya ka napakapalad nyo, pinaka kayo sa daiging. Tapos makinig, makinig mga kabataan, tapos pag lumaki kayo, ang tigas ng ulo nyo sa magulang. Aray ko. Dahil hindi po ba kayo, alam niyo ba si Jesus ay pasunurin anak? May pamasko ba po kaya? Dahil hindi po ba? Kaya itong katuruan na ito ay bira ituro pag ikaw ay religious mindset. God represent the kingship of Jesus or the pagiging royalty. Kasi yung blood ni Jesus, tingin, yung lineage ni Jesus mula kay David hanggang dito kay Maria, pareho silang lineage na mamayayaman. Basahin niyo yung Bible. This is the begotten, the begotten, the begotten, the begotten, the begotten. Kaya tayo bigatin tayo. Kaya akong bigat mo ngayon. Ano ba? Yung God representing the dominion. Yung kingship, yung pamamahala ni Jesus. The moment nag-offer ang mga, ibig sabihin, in-acknowledge nila na yung batang ito ay mamumuno, mamamahala. Amen? Baby pa lang ito, ha? Amen? Kaya nga, sino may dalang gold dyan? Natanggap din ako. Amen? Sasanda mo yung kanya. Ang mahal ng programa mo, 6,000. Amen po ba? So, symbolizing ang gold, symbolizing kingship, yung pag-reign, at saka dominion, yung pamumuno ng Panginoon. While he's a baby pa lamang, it will be prophesied. Amen? Kaya sa bahay ninyo, meron kayo dapat baksana. Kung ako, malaki lang yung bahay ko, ganoon na lang, yun ang aking unang talagang pagka every month, papagawa ko ng malaking box. At nakalagay doon, gold representing the king. Amen? Ang royalty ng Panginoon. At doon ko lalagyan ng katakot-takot na like yun ang aking Christmas tree. Pangalawa, ayan there. At pangalawang regalo sa kanya ay frankincense or incenso. Nung kayo mga Katoliko pa, gumawa pa kayo incenso, di ba? At sinusunog nyo yun, at saka bango. Ang ginagamit pang pampaswerte. Ang iba ginagamit sa mga tindahan ng kanya. Yung baboy-baboy. Ang iba sa mga palaka, may gamit pang mga ganun. Tama? Pero real frankincense incense ay ito, makinig. Anong connection niyan? So, kung nagregalo sila bilang king si Jesus, ano ibig sabihin, pastor, ng insenso? Sino ngayon na nakaunawan ito? Sino ngayon na pakita sa kamay? Ngayon lang. Pakita, ang iba lang pakinggan nila ba? So, in frankincense means, makinig. Makinig. Worship or prayer. Anong katumbas ng frankincense? Dagdag nito. Ang frankincense talking Jesus is God. The moment nag-offer sila ng insenso, una gold, representing the king, the royalty, nag-offer sila ng insenso, ibig sabihin, you are my Lord, my God. King, Lord, my God. Amen po ba? Ibig sabihin, makinig. Yung frankincense, yung insenso, katumbas doon, makinig. Worship, prayer, it's talking about that time pa lamang, Jesus is God. Pinapakita na, this baby is God. Walang unawa. Pakan natin ang Panginoon. Ang ibig sabihin, patagdag nyo pa, is the divinity or the connection to God. Kaya nga tingnan, so isang pang sign ng insenso ay sign of prayer. Amen? Insenso is sign of prayer. Igit sa lahat ay worship. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano naman ang sign ng mira? Okay? Ang mira po ay isang sangkap na ginagamit sa pabango. Sino dito gusto apesyonado? Ayon sa aking pag-aaral, makinig, yung pabango na ibinigay kay Jesus, rare. Yung katumbas ng pabango niya, tingin kay Pastor, ayon sa historical, ang katumbas ng pabango niya noon hanggang ngayon, 1 billion. Billion. Is a billion. Anong klaseng sangkap ito? Siguro po,
Kayo, aficionado lang kayo. F2, F5, F11. F35. Ano ba? F35. Klaseng meron hindi ng pa-aficionado ngayon. Meron po. Kinig ko kayo may But itong pabangong ito ay sobrang rare. Ibig sabihin, kakaiba. Amen po. Alam mo kayo may So, ang revelation niya is bakit pabango? Tingin. Bakit pabango? Bakit pabango binigay? Bakit myrrh? Because, makinig, yung pabango representing, makinig, sa imbalsamo. Ibig sabihin, yung pabango ay gagamitin sa kamatayan niya. Ano ibig sabihin ng myrrh? Kunin niyo kung maigi. Myrrh means the suffering of Jesus. O ibig sabihin, makinig, myrrh means salvation. Nakita niyo na? King, God, Savior. So yung tatlong symbolizing gold means King, incense means God or Lord, myrrh means what? Savior. Kaya hindi aksidente yun ang regalo sa kanila. Sapagkat nakita ng tatlong bagay nito. This baby is a king, this baby is a God, and this baby is a Savior. Pakakapo natin ang Lord. Amen. Kaya hinihiling ko po, amen, na mula sa araw na ito, maging ibang pananaw natin. Sabi ko, ibang pananaw natin. Sino dito nalulungkot pag walang bagong damit? Nalulungkot sila. Kasi alam ko talaga pagka-araw na ng 13 month pay, nakariban lang. May mga bago lahat na damit. Kaya lang nakakalungkot. Alam niyo, pwede tayo TGC family. I love you with the love of the Lord. Dapat sa atin, every linggo, nagkikita-kita tayo, ramdam natin, Jesus in the center. Dapat Pasko every linggo. Amen po ba? Kasi kung totoo man, December 25, si Jesus ipinanganak kung totoo man, kung totoo, kaya lang di totoo eh. Tapos sa December 25 lang tayo nagkakaisa, nagkakabatian, malalabot ang puso, makinig, ipokrito ka. Tama? Hello, nakikinig mo ba kayo, Peggy? Kasi ang real ng Pasko sa atin, makinig, every gathering, every nakikita tayo, pinaparamdam natin. Amen. So hindi na kayo mamamasko mamaya. Sige, hindi na kayo mamamasko mamaya. Okay, wala kayong dala pa uwi. Ha? Parang hiniman ako na ito ba? Akala ko Jesus is the reason for this wonderful season. Ha? Church, kung maunawalan natin ito, ang sarap. Pero, akala ko ba, yung dating sa akin sa bahay katabi, kakapon umaga, takali, ay isang cute lang na grocery. Ano? Kaya tinuturo sa inyo maging thankful at thankful ka. Exceed ang ibibigay sa inyo, Lord. Exceed. Nakapagbigay pa ako sa iba. Amen po ba? Amen po ba? Okay, let's go. So, anong revelation niya? So, the Magi gives prophesy, acknowledge Jesus. Yung mga Magi, Jesus, King means gold. God means frankincense. Savior who suffered on the cross, on the shed of the Calvary, means myrrh. Amen? Tanda niyo mamaya. Okay, baka itanong ko ito sa inyo mamaya. Sa naway maalala ko. Amen po ba? Amen po ba? So, how this gift relate to the life and mission of Jesus? So, God, Jesus is the King of the Kings. In the book of Revelation, you can, kunin nyo na lang, hindi ko na mabasahin for the sake ng time. Kunin nyo ito, Jesus is the King of Kings. In Revelation 19, verse 16, after niyang sabihin, in Revelation 19, verse 13, is the Word of God. He reigned as a kingdom, as a king. So may verse po ito. Hindi po ito parang pinulot ko lang. Sabi ko kay Micah, research ko pa yan. Okay? Revelation 19 verse 16. Frankincense means Jesus is God. Ano katumbas niyan? John chapter 1 verse 1. John chapter 1, 1 to 14. And the Word became flesh, dwell among us, full of grace and truth. Ang Lord daw ay nagkatawang tao. Amen? Myrrh, Jesus suffered and died and was buried. Isaiah 53, verse 3 to 5. Yan po yung mga verse. Hindi ko na po siya babasahin, pero just look and go to your Bible. This show Jesus' identity and purpose. Ano daw? Connecting the gifts to Jesus' life. Kaya nga, bawat tatanggap tayo ng gifts, makinig, is connecting to the Jesus life dapat. Hello. Amen.
Kaya mamaya walang uuwi. Kung may natanggap ka man o wala, huwag mo lang uwi ng wala. Wala dapat ganun. Amen po ba? Amen. Kasi the best yung tatanggapin sa anong pakinig. Walang iba kundi siguro. Amen. Ituruan niyo po yung mga apo niyo kasi mamumblema kayo. Yung mga bata noon, natanggap pa ng 20. Ngayon hindi na. Ay, barya yan. May 20 nga. Hindi, papel. 50 gusto. Ha? 50 gusto ng mga bata. Dati may 20, okay na eh. Pero pag, ayoko yan. Alin, papel. Papel ang gusto ng mga bata. Alam mo bakit? Namulat eh. Eh, kinig pa ba kayo maigi? Ha? So the gifts prophetically pointed to Jesus or identified mission ng Panginoon. Please, balikan niyo yung Colossians chapter 2, verse 8. Kapag hindi patungkol kay Jesus, makinig. Kaya nga, yung sa balista may tama sila eh, na hindi nagsa-celebrate ng Pasko eh. Ewan ko lang yung Iglesia ni Cristo, hindi nagsa-celebrate, di ba? Oo, tama. Hindi nagsa-celebrate. Kasi nga hindi December 25. Pero tayo, bakit tayo nagsa-celebrate ng Thanksgiving? Makinig. Not dyan, hindi doon sa December 25 the date, kundi we acknowledge na meron talaga yung pinanganak na Savior. Amen po ba? Palapakan po natin ng Lord. Amen? Jesus is not about tradition. Okay? Or Christmas is not about tradition. It's about Christ. Ulitin ko again, Christmas is not about tradition. It's about Christ. Amen? Amen po ba? Okay, kunin natin dito. Dito ako mag-end for 10 minutes. Binibigisa ko lang. Ito yung mahirap pag wala tayong PowerPoint. Amen. Pero I do believe, mag-bless kayo. Sabi ko, bless po ba kayo? Amen. That's why, don't focus in Santa Claus. Kasi may Santa Claus, may ang katupas ng Satan cause. Ano? Santa is eternal, Jesus is eternal din. Bakit po pinakulit ito sa inyo? Sapagkat pilit ginagaya ni Santa Claus ang Panginoon. Yan ang katotohanan. Yan po ang katotohanan ngayon. Kaya ako sa mga Christmas party nila, di ba? Ang mga suot, naka-Santa Claus. At nakakalungkot, sabi. Even maraming churches doon. Di alam yung truth. Maraming churches doon. May mga churches na gano'n, di nila alam yung truth. But we